of the nation. Live nakuha ito sa Sistine Chapel sa Vatican City, kung saan binibigkas na ng mga cardinal elector ang oath of secrecy para sa conclave o ang pagpili ng magiging susunod na Santo Papa. Matapos ito, palalabasin ang mga hindi dapat kasama sa conclave bago isara ang kapilya. 133 ang mga cardinal elector na lalahok, kabilang ang mga Pilipinong sina Luis Antonio Tagle, Archbishop Jose Advincula at Bishop Pablo Virgilio David. Bago yan, isang misa na ginanap sa St. Peter's Basilica ang dinaluhan ng mga cardinal at deboto, kabilang na ang ilang Pilipino. May report si Connie Season. Alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, sinimulan ang votive mass o Pro Eligendo Pontifice sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Misa ito para ipagdasal ang gabay ng Espiritu Santo sa pagpili ng bagong Santo Papa at siyang hudyat ng pagsisimula ng Papal Conclave. Dinaluhan ito ng 133 cardinal electors at pinangunahan ng Dean of the College of Cardinals na si Cardinal Giovanni Battista Re. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bukas ang misa sa publiko kaya lumipad pa mula sa iba't ibang panig ng mundo ang ilang Katoliko para makadalo. Kabilang dyan ang ilang Pilipino. Palawan po talaga kami. Kagabi po, nag-fly in kami. Ano ang hinuhope ninyo na para dun sa magiging bagong Santo Papa? Siyempre si Reverend Tagle. Sana po. Sana Pilipino naman. Pagkatapos ng misa, bumalik muna sa Casa Santa Marta ang mga kardinal. Isang beses lang ang botohan ngayong araw. Mangyayari yan pagkatapos ng muling pagtitipon ng mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa Litany of Saints at prosesyon papuntang Sistine Chapel. Sikreto ang pagpili ng Santo Papa kaya nakasara ang pinto at may takip na film ang mga bintana ng chapel habang nagaganap ang pagboto. May kinabit ding jamming device para walang masagap na cellphone signal. Kung may mapipili ng Santo Papa, puti ang usok na lalabas sa chimenea ng Sistine Chapel. Itim kung wala pa. Bago isinara, ipinasilip ang loob ng Sistine Chapel na sasalubong sa mga cardinal sa pagsisimula ng conclave. Nasa bandang gitna ang makapal na libro para sa panunumpa ng mga kardinal na hindi magbubunyag ng anumang detalye kaugnay sa conclave. May mahahabang lamesa at upuan na gagamitin ang mga kardinal. Naroon din ang mga wooden ball na may numero at gagamitin sa bilangan ng boto. Masisilayan din ang mga obra ni Michelangelo na tampok ang ilang tagpo sa Biblia. Kabilang dito ang pamosong The Creation of Adam sa kisame ng Sistine Chapel, ang obrang sumisimbolo sa paglikha ng Diyos sa unang tao. Ang mapipiling Santo Papa didiretso sa isang kwartong kalapit ng Sistine Chapel na tinatawag na Room of Tears. Ang pangalan nito ay dahil sa dami ng mga naluhang dating Santo Papa sa gitna ng pagninilay-nilay nila sa mabigat na responsibilidad na iaatang sa kanila. Doon isusuot niya ang papal cassock o ang kasuotang indikasyon na siya na ang pinakabagong Santo Papa. Para maging Santo Papa, kailangan makakuha ng 2/3 ng mga boto ng mga cardinal elector. Dahil 133 ang electors ngayon, dapat ay nasa 89 pataas ang makuhang boto. Connie Season, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simple, may integridad at mapagkumbaba. Ilan yan sa mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino sa susunod na Santo Papa. May ilan din na umaasa na isa sa 3 Pilipinong kardinal ang mapipiling bagong lider ng Simbahang Katolika. May report si Von Aquino. Sa pagsisimula ng Papal Conclave sa Vatican, tinanong namin ang ilang Katoliko kung ano ang nais nilang mga katangian ng susunod na Santo Papa. Parang si Pope Francis na parang lumalapit siya sa atin, someone na pwedeng ma-consider natin na parang teacher lang natin o kaya tatay, kaibigan, ganyan. Mapagmahal sa kapwa, may takot sa Diyos at syempre yung may integridad. Para naman sa ilang pari, ang kailangan ng simbahan, magaling sa communication, may charism, may katulad ni John Paul II, Pope John Paul II, at theologian, magaling na theologian, katulad ni Pope Benedict. And magaling na pastor, humility and humble and simple like Pope Francis.
Ang hinahanap natin ay ang pinili ng Diyos na maging pastol, mabuting pastol, upang akayin tayo sa buhay na walang hanggan. We need people who are not afraid to be unpopular. Francis was not popular. May ilan namang umaasang isa sa 3 Pinoy na kabilang sa 133 Cardinal Electors sa magiging Santo Papa. Sila ay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Sana si Cardinal Tagle, di ba? Patulungin siya lahat. Gusto ko rin, pero let the Holy Spirit will decide. Para sa simbahang Katolika, ang Papal Conclave hindi ordinaryong eleksyon. Walang campaign speeches, walang campaign promises, walang ayuda. The conclave is a sacred process of choosing the Pope. And the Pope is the representative of Jesus Christ. Kasama nila ang Espiritu Santo para magabayan sila sa kanilang tungkulin. Hiling ng simbahan sa mga Katoliko ipagdasal ang mga kardinal na makapili ng bagong Santo Papa na naaayon sa kalooban ng Diyos. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog sa bangin sa Cagayan de Oro City ang isang truck na nag-deliver ng election paraphernalia. Ayon sa pulisya, nanggaling ng Bukidnon ng truck at pabalik nang nawalan ng preno. Nakabangga pa ito ng TriCab bago mahulog sa bangin. Nasawi ang empleyado ng logistics company na sakay ng truck. 4 naman ang sugatan. Mahaharap ang driver ng truck sa patong-patong na kaso. Nasunog naman ang isang eskwelahan sa Bangged Abra na gagamitin sanang polling place. Hindi patukoy ang pinagmulan ng apoy. Inaalam ng COMELEC kung magagamit pa ang 2 classroom na hindi natupok. Sakaling hindi na, gagawa raw sila ng makeshift na botohan sa eskwelahan. Tiniyak ng PNP na may mananagot sa nangyari lalo't madaming pulis doon nang magkasunog. 18 kandidato ang may statistical chance sa manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong isinagawa ang Voting Preferences Survey ng Octa Research para sa 2025 senatorial elections. Yan ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, Broadcaster Ben Tulfo, Incumbent Senators Pia Cayetano at Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino, TV host Willie Revillame, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Congressman Rodante Marcoleta at dating Senador Kiko Pangilinan. Ang survey ay non-commissioned at isinagawa noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents, edad 18 pataas at mga rehistradong botante. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 araw na lang bago matapos ang campaign period kaya puspusan ang paglalatag ng senatorial candidates sa kani-kanilang plataporma. May report si Tina Panganiban Perez. Serbisyong ibinibigay sa Makati ang alok ni Mayor Abby Binay sa buong bansa. Kasama niya ng kampanya sa Bulacan sina Senator Pia Cayetano na itutulak ang doktor para sa bayan program. Gusto ni Ping Lacson ng rebate sa buwis na nire-remit ng LGU sa national government. Tututukan ni Senator Lito Lapid ang eco, agri at medical tourism. Free public housing law ang gustong isabatas ni Manny Pacquiao. Magpapasa si Tito Soto ng 14th month pay law. Ipaglalaban ni Senator Francis Tolentino ang West Philippine Sea. Ipinagmalaki ni Congressman Erwin Tulfo ang anyay tatak Tulfo na serbisyo. Nangako si Benhur Abalos ng mas mahigpit na law enforcement. Isusulong ni Senator Bong Revilla ang kapakanan ng mga magsasaka at manggagawa. Nangako si Congressman Bonifacio Bosita na prioridad niya ang transportasyon at agrikultura. Inilatag ni Teddy Casino ang plataforma sa Protesta de Mayo. Kasama niya roon si Jerome Adonis. Suportado ni David De Angelo ang streamers at content creators. Magna Carta para sa barangay officials ang isinusulong ni Attorney Angelo de Alban.
Factory workers sa Parañaque ang binisita ni Atty. Luque Espiritu. Suporta sa local industry ang idiniin ni Senator Bongo sa Marikina, kasama niya si Philip Salvador. Nag-motorcade sa Nueva Ecija si Atty. Raul Lambino. Nangampanya sa Maguindanao del Norte si Amira Lidasan. Naisolusyonan ni Congressman Rodante Marcoleta ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nag-ikot si Dr. Richard Mata sa Antipolo at Muntinlupa. Pagpapabuti ng seguridad sa pagkain ng tinalakay ni Kiko Pangilinan sa Cebu. Inihayag ni Ariel Querubin ang halaga ng pagprotekta sa boto. Suporta sa maliliit na negosyo ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Sa Butuan City nangampanya si Bam Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. PUV consolidation muling binuksan ng Transportation Department para sa mga rutang wala pang 60% ang nagko-consolidate. Effective na po to next week, May 14, and then wala ho itong deadline. Pero ang ilang transport group umalma, hiling ng ilan sa kanila payagan ng mga consolidated jeepney na makapag-operate pa rin. Apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa bahagyang pagliban o partial excuse ng dalawang hukom na dumidinig sa kanyang kaso sa ICC ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber. Ayon sa desisyon, tanging ang mga hukom lamang ang maaaring humiling na mag-excuse. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Aabot naman sa 139 ang dagdag ebidensyang isinumite ng prosecution sa Pre-Trial Chamber 1 laban kay Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May direktibang pinag-aaralan ng Transportation Department na hanggang 4 na oras lang dapat ang tuloy-tuloy na pagmamaneho. May mga driver kasi na nakakaranas ng microsleep o yung nakakatulog ng 1 hanggang 2 segundo. Ang paliwanag ng eksperto tungkol sa microsleep sa Fit Track ni Katrina Son. Sampung tao ang nasawi sa malagim na aksidente sa SC-TEX kamakailan. Ang karambola ng 5 sasakyan, nag-ugat nang makatulog daw habang nagmamaneho ang driver ng isang bus. Kinumpirma iyan ng abogado ng kumpanyang may-ari ng sangkot na bus. Inamin din niya sa akin na yung panahon na yon apparently na nakaidlip siya. Dahil anya yan sa maintenance medicine ng driver para sa alta presyon, bagaman ininom ito gabi bago ang aksidente. Ang TNVS driver na si Jason Discaya, muntikan na rin daw maaksidente noon dahil nakaidlip habang nagdadrive. Muntik ko nang banggain yung barrier dyan eh. Napayoko po ako dahil naantok na. Buti po nagising ako, muntik ko nang mabangga, nakabig ko. Ang taxi driver na si Chris Ocfenia, dati raw inaabot ng 24 oras sa pamamasada para makaboundary. Simula raw noon pag inaantok siya o pagod. Naghanap na ako sa gilid kung saan pwede matulugan. Iiglip para maiwas aksidente. Ang mga naranasan ni Jason at Chris, maituturing na microsleep ayon sa isang doktor. Ang microsleep is a condition kung saan may disorientation between sleeping and being awake. Usually nangyayari yon in 1 to 2 seconds lang. Isa sa dahilan dyan ay sleep deprivation. Ang lack of sleep natin o kaya insufficient sleep kasi usually it's 6 to 8 hours talaga ang time na talagang dapat tayong makatulog. Malaki rin daw ang epekto ng pagod. Kapag paiba-iba rin daw ang oras ng tulog, nahihirapan na ang katawan na mag-adjust. Dahil dito, nagkakaroon daw ng kondisyon na tinatawag na circadian rhythm sleep disorder, kung saan nararamdaman ng isang tao na parang lagi siyang kulang sa tulog. Kaya mainam na baguhin ang lifestyle para maiwasan ng microsleep na lubhang delikado kapag nagmamaneho. See to it that you have enough sufficient sleep before you drive. Kapag nakaramdam ng sintomas na inaantok o nahihilo o parang nag-blur ang vision, kailangan magpahinga muna. They have to take a nap. Ayon sa DOTR at LTFRB,
Isa ang microsleep sa mga tinitignan ngayon na sanhi ng ilang aksidente. Kaya pinag-aaralang bawasan pa ang 6 na oras na maximum continuous driving time ng mga provincial bus drivers. Meron pong bagong directive ang ating Secretary Vince Dizon na pinag-aaralan po, pinapabawasan po niyan. Gusto po niya 4 na oras lamang. Pagbibigay diin ng LTFRB, kapag inaantok, itabi na ang sasakyan at huwag nang ipagsapalaran ang buhay ng mga pasahero. Sa mga pasahero naman daw, kapag napansin na inaantok ang kanilang driver, ay agad tumawag sa hotline ng LTFRB o ng bus company. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila one-stop getaway ang bakasyon sa Calayan, Cagayan. May cave na, may cove pa. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. From cove to cave, may ipagmamalaki ang Calayan, Cagayan na nasa dulong hilaga ng Pilipinas. Sa Sibang Cove, malinaw na tubig? Check. Makasaysayan? Check din. Dito kasi matatagpuan ang ancient burial grounds, gayon din ang ilang artifacts. Ilan dito nasa National Museum na. Atraksyon ang nagagandahang limestone formations, Nanguduhan Hills at Lighthouse. Pero ang talagang dinarayo, ang Pinong White Sand Beach. Kung tamang swimming lang din naman, bakit hindi subukan sa loob ng kuweba? Sa Lusok Cave, tiyak na mapapalusong. Pwede pang mamangka sa kalmadong tubig ng underground river. Ang kalapit na Nagsarmingan Falls may adventure pang hatid. Dahil sa untouched beauty ng lugar na ito, isinusulong ito ng mga lokal doon na maging ecotourism destination. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.